Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at maging ng lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating pong bagong season, tututukan pa rin po natin ang usapin na may katungkol sa convergence o yung pagsasama-sama po ng mga programa at mga efforts at ng mga stakeholders po natin sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayanan. Ngayong araw, makakakwentuhan po natin sa ating programa si Secretary Lopez Santos III mula po sa NAPSI upang talakayin ang magaganap na International Day for the Eradication of Poverty. Magandang umaga po sa inyo, Kalope. Welcome back po. Yeah, magandang umaga, Dayan, at maraming salamat. Muli tayong nagkadaupang palad at makapagkwento kami ano yung tungkol sa International Day of Overcoming Extreme Poverty. Tell us more about that sa ating pong commemoration on October 17 po, Kalope. Well, itong October 17 ay nagsimula sa Paris, no? Ito ay dineklara na World Day for Overcoming Extreme Poverty noong 1987 at meron silang commemorative stone, no? Opo. Na merong isinulat doon. Hayaan mo basahin ko din para maintindihan natin. No? Nakalagay doon ay, whenever men and women are condemned and live in extreme poverty, human rights are violated. To come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty. Yun ang nakalagay dun sa commemorative stone at ito ay kinilala na ng United Nations noong 1992 bilang International Day of Overcoming Extreme Poverty. Dito naman sa Pilipinas, ito ay kinilala na rin sa isang presidential proclamation noong 1993 at nagkaroon tayo dito ng commemorative stone dito sa Rizal Park sa Luneta at kinilala na natin itong bato ng buhay. Okay. And further, noong 2004, ito ay naging National Week for Overcoming Extreme Poverty at itinalaga ang National Anti-Poverty Commission para mamuno sa commemoration nitong October 17. Okay. So sa pangunguna po ng NAPSI at ganoon rin po ng All Together in Dignity for World Philippines at ng UN, nabanggit nyo nga po, Kalope, yung inaalala natin yung mga yumao dahil sa matinding kahirapan. So, poverty really can lead to that, Kalope? Siyempre, yung kahirapan ay maraming dulot yan at ang dulo niyan ay biktima ng kahirapan at hanggang dun sa mamatay. At sinasabi nga, isang malaking responsibilidad natin, it is our solemn duty to protect and support our people. No? Sabi nga ay those who has less in life should have more in law. No? So kailangan natin to. Ito yung social justice na kailangan nating protektahan. Nabanggit yung mga commemorative stones. Ano po ang sinasagisag ng mga bato na ito, Kalope? Sinasagisag nito ang pag-alala natin dun sa mga naging biktima ng kahirapan, ng hindi pag-aaral, kamangmangan, at sila yung mga nandirito na kinikilala natin. Itong mga location ng ating mga commemorative stone, ito ay urban poor communities, agriculture and fishing communities, na talagang merong significant poverty incidents noong mga panahon na itinayo ito. Alright, so aside po sa pag-commemorate po at pag-alala sa mga yumao pong mga individual dahil sa matinding kahirapan, ano pa po yung mga activities natin for October 7? Well, na tayo. Nag-graduate na rin tayo doon sa simpleng commemoration. Ngayon, ang ipinapakita na natin, ano yung mga programa, aktual na programa ng ating pamahalaan laban sa kahirapan, hindi lang commemoration nung eradication of poverty, but actual programs and projects. So, merong mga convergence na ipinapakita tayo, yung mga ahensya ng ating pamahalaan, doon mismo sa lugar, no? Nagsasama-sama yung mga agency to deliver services right there in the commemorative stones. Okay. Ano-ano pong mga agencies? Well, kasama natin ang mga local government units, ang Philippine Statistics Authority, ang TESDA, ang DSWD, ang DTI, Department of
agriculture, at marami pang ahensya ng ating pamahalaan. No? Nagbibigay sila ng actual na serbisyo doon sa ating mga kababayan doon sa lugar. Okay. Well, nung 2023 po ay bumaba ang antas po ng ating kahirapan. Ano pa po ang ating mga gagawin para po ma-reach pa po natin yung ating target na single digit by the end of the administration? Well, po? tuloy-tuloy na tayo ngayon, kaya itong pakikipag-ugnayan natin ng commemoration na ito sa mga local government units ay isa ring simbolo at koordinasyon natin sa kanila na palawigin na yung ating implementasyon ng Local Poverty Reduction Action Plan. And kagaya ng nabanggit namin dati, meron na tayong joint memorandum circular with DILG para lahat ng local government units ay gampanan na itong pagpapatupad nitong mga programa laban sa kahirapan. Yung commemoration po natin, Kalope, ngayong taon, ano po ang theme natin at saan po sa sentro ang ating pong celebration po for Ang this year? team natin ngayon ay ending social and institutional maltreatment by ensuring respect and effective support for families. Ano po ang significance po ng theme na ito? Kalope? Significant ito dahil gusto nating palawigin yung mga programa at serbisyo ng ating mga institusyon para dun sa pamilya. Alam niyo naman, dito sa Pilipinas, marami tayong magagandang batas. No? Opo. Sa pamilya, meron tayong family code. No? At yung mga pang-aabuso ay ng mga institusyon para sa pagbibigay ng serbisyo, ito ay pinipilit nating sagkaan. Kaya meron tayong ARTA, meron tayong Ease of Doing Business, meron tayong Civil Service Commission na nagbabantay dito sa maltreatment at pang-abuso ng kapangyarihan para sa pagbibigay ng serbisyo o hindi pagbibigay ng serbisyo. Kaya gusto natin na yung mga institusyon na ito ay tuloy-tuloy na magbigay ng serbisyo ng mabilisan sa ating mga mamamayan, lalo na yung mga mahihirap. Now, speaking of overcoming extreme poverty, Kalope, mga lingering issues pa rin ngayon yung tungkol sa kagutuman at ngayon very relevant yung tungkol sa disaster resilience. Ano po yung ating pong mga programang po pwede pa pong mapaigting patungkol po dito sa sektor ng disaster resilience na ngayon din po ay very timely po, Kalope? Commitment kasi natin yung zero hunger and no poverty sa social development goals at itong mga nangyayaring sakuna na to ay nakakadagdag dun sa kahirapan ng ating mga mamamayan at ang malaking apektado dito ay yung mga mahihirap dahil yung kanilang coping mechanism ay mas mahina kumpara dun sa merong karangyaan sa buhay. Kung kaya't ang NAPSI, meron tayong Victims of Disaster and Calamity Sector, and we are working with the National Disaster Risk Reduction Management Council. Ang NAPSI basic sector natin ay kabalikat hanggang dun sa Regional Development Council. No? But yung mga support system naman natin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan from disaster preparedness to response and rebuilding are all in place. Meron ng kanya-kanyang mga ahensya. Nandyan na sila, nakatutok na. Pero kahit nakatutok yung ating mga ahensya at nagbibigay ng dagliang tulong, ang tinignan natin ay yung malaking epekto nito doon sa ating mga kababayan. All right. Well, October 17 will be International Day for the Eradication of Poverty. Ang ating pong mga kababayan can participate in all these activities. Please invite all our viewers Yes, to join in ang your ating mga activities. lugar ng commemorative stone natin ay nandito sa Buenavista sa Quezon Province, Barotoc Viejo sa Iloilo, sa Anini sa Antique, Esperanza sa Agusan del Sur, no? At syempre dito sa Rizal Park. So nandyan yung ating mga ahensya, kasama pa pala yung Usami City at saka yung Agdao sa Davao City. At yan yung mga lugar na meron tayong commemoration at nandyan po yung mga ahensya ng ating pamahalaan kasama ang local government units, kasama ang basic sector para ipakita yung ating suporta para sa International Day of Overcoming Extreme Poverty. Well, Kalope Santos, thank you again for joining us. Ito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. At sa ating pong mga tagapanood, malugod po kami nagpapasalamat sa inyo pong suporta sa programang ito. Hinikayat po namin kayong muling tumutok dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan sa darating na Webes. At ito, Kalope, samahan niyo ako at sabay-sabay tayong Umaksyon Laban sa Kahirapan.